Tumayo po tayo. Sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo'y magalak, tayo'y magsaya, bahay ng puon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap. Tayo'y magpunta, sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay dalanginang ito. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan at ipagkaloob mong ikaw ay laging mapaglingkuran dito ng dalisay at sumasa amin nawa ang lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig, papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga, at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang mga tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tawang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat, ang bundok ay mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos,
batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang pagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit, maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang trono ko'y kalangitan, daigdig aking tuntungan, templo ko ang sanlibutan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinagon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama. Hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo inaakala ang nakikinikilala ang inyong sinasamba. Ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumating na ang panahon, ngayon na nga,
na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga double celebrations, ano? Hindi lang isang event na pinagdiriwang natin. Minsan mahilig tayo sa marami ang pinagdiriwang sa isang araw. At ganoon din po dito ngayon sa ating simbahan. Double celebration po. Unang-una, pinagdiriwang natin at inaalala natin ang kapistahan po ni San Lorenzo Ruiz ng Maynila. Siya ang unang Pilipinong santo at siya ay niyakap niya ang pagiging martir sa pananampalataya nung ialay niya ang buhay niya sa bansang Japan. Tinanong siya, tatakwil mo ba pananampalataya mo? Ang sagot niya, 1,000 man ang buhay ko, 1,000 ring ulit ibibigay ko ito sa Diyos. At ganoon din po, sa simbahang ito, pinagdiriwang natin. Kaya hindi pula ang suot ng pari ngayon dito sa simbahan na ito, kundi puti, bilang pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatalaga ng simbahang ito bilang bahay dalanginan. Noong September 28, 1987 po, ay tinalaga ang simbahang ito. Nilangisan po ang altar at ang mga pader. Kung makikita po ninyo sa mga pader, may mga kandila. May mga krus po sa ibabaw ng mga kandilang yan. At nilangisan po yan 36 years ago. 2 mahahalagang araw sa buhay pamayanan at buhay simbahan. Mahalaga sa atin ang bahay dalanginan dahil mahalaga sa atin ang Diyos. Kaya di ba pag pumapasok tayo sa simbahan, nagbibigay tayo ng kaukulang paggalang. Sinisimulan natin ang pagpapahayag ng paggalang. Kung nakasombrero ka, papasok ka sa simbahan, tatanggalin mo yung sombrero mo. Bilang pagpapahayag ng respeto. Bakit? Dahil mahalaga sa iyo ang bahay dalanginan. Pag pupunta ka sa simbahan, nagbibihis ka na maayos. Bakit? Hindi pa dahil para pumorma, pero dahil mahalaga sa iyo at nagbibigay respeto ka sa Diyos na ating nakakadaupang palad sa pagdiriwang ng Eukaristiya at sa Diyos na nagmamahal sa atin na nananahan sa bahay dalanginang ito. Mahalaga ang Diyos. Kaya mahalaga din sa atin ang araw na ito dahil pinapahayag natin na mahalaga ang bahay dalanginan, mahalaga ang simbahang gusali, dahil mahalaga sa atin ang Diyos. Si San Lorenzo Ruiz po ay inalay din ng buhay sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pumunta siya sa ibang bansa para ipahayag ang mabuting balita na kanyang tinanggap at niyakap para bumuo ng pamayanan. Hindi ba ang simbahan din ay nakikita sa pamayanan na nananampalataya? Kaya tayo din po sa ating mga pamamahay, kung naroon ang Diyos at pinapahayag natin na mahalaga ang Diyos sa buhay natin, tayo din ay nagiging munting simbahan sa pamamagitan ng ating pagkakaisa sa pananampalataya. Hindi ba nung nagsimula yung pandemya,
Lahat tayo, bawal pumunta sa bahay dalanginang ito. Sarado. Pero dahil sa mga online masses, nakakapagsimba sa bahay. Kaya ang mga sariling bahay, dahil nananalangin ng sabay, nagiging munting bahay, dalanginan din ito. Kung ang pamilya ay sabay-sabay nagdadasal, buhay ang simbahan sa kanilang pamayanan at pamilya. Ang simbahan po ay hindi lang yung gusali. At ito'y pinagdiriwang natin ngayon. Pero ang simbahan din ay tayo, pamayanan, komunidad na nananampalataya, komunidad na sumusunod sa yapak ng Poong Hesus Nazareno. At ito ang ninais ni San Lorenzo Ruiz ng Maynila na nung po sumama siya sa Japan para ipahayag ang mabuting balita na umusbong ang simbahan, ang pamayanan. Pero ang naging pundasyon ay hindi haliging bato, kundi ang naging pundasyon ng pamayanang Kristiyano roon ay ang kanilang dugo. At yun naman ang pundasyon ng ating simbahan. Hindi lamang po ang pundasyong bato, kundi ang pundasyon din ng pag-aalay ng buhay ng mga martir. Sabi nga ho ay, the foundation of the church is the blood of the martyrs. Na nagiging inspirasyon din sa atin, mga Kristiyano ngayon, na patuloy bigyang halaga ang ating pananampalataya. Patuloy na bigyang halaga at patuloy na pahalagahan ang ating pagmamahal sa Diyos. Kaya bagamat dalawa ang pinagdiriwang natin, kapistahan ni San Lorenzo at ang anibersaryo ng pagkakatalaga ng simbahang ito, pareho lang ang tinuturo sa atin. Ang patuloy na pagpapahalaga at pagbibigay halaga sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Dahil mahalaga sa atin ang Diyos. Diba? Pinahahalagahan, binibigyang halaga, kasi mahalaga. Mahalaga sa atin ang Diyos. Kaya mahalaga sa atin ang pananampalataya natin. Mahalaga sa atin ang bahay dalanginan. Mahalaga sa atin ang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang sama-sama nagdadasal, lalo na ang mga pamilya. Mahalaga ito sa atin dahil mahalaga ang Diyos sa atin. Kaya naman maging misyon sa atin ito bilang Kristiyano ngayon, na patuloy na bigyang halaga ang ating pananampalataya. Patuloy na bigyang halaga at puwang lagi sa ating buhay ang ating pagmamahal sa Diyos. Dahil mahalaga ang Diyos sa atin, na siyang nagmamahal sa atin at nag-alay ng sarili niyang buhay para sa atin. Amen. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating simbahan, idulog natin ng ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan ating sabihin, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang lahat ng nagkakatipon sa sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Mapagmahal na Ama, itinataas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluwalhating templo ng muling pagkabuhay, bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupa. Inaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin. Taglayang pag-asa na makakabahagi kami sa gayon ding muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin ang araw noong iyong marapating, ang tahanang mong ito ay mapuspos sa kabanalan mong angkin. Gawin mong kami maging alay na lagi mong kinalulugdan
tanggapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Niloob mong dito sa gusaling ito itayo namin ang iyong sambayan ay lagi mong makapiling sa aming pagdulog upang sa iyo'y makarating. Dito mo inilalahad at laging ginaganap ang ipinahihiwatig mong pakikiisa sa lahat. Dito mo pinakikilalang sa amin kaananahan sapagkat kami iyong tinipong sambayanang may mga kapanalig sa buong daigdig at sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib na makakapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kaming natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pareo ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pareo lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sanlibo man aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal. Sasanggalang iyong dangal, isubo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat, sanlibo man
sa palad mo ilalaan. Paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglayin nawa ng iyong banal na sambayanan ang bunga ng kasiyahang dulot ng pagpapala mong bigay, upang ang paglilingkod na aming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan naming gampanan sa Espiritu at sa katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod tayong lahat at dasalin natin ang panalangin kay San Lorenzo Ruiz at mga kasamang martir. Ama naming mapagmahal, ang iyong anak na si Jesucristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin ng pagpapala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamasang ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng pananalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kasama ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo ko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang poong may kapal sa langit at lupa ay tumipon sa inyo sa pagtatalaga ng tahanang ito sa ngalan niyang dakila. Sa paggunita ng pagtatalaga ng tahanang ito ay magawad nawa sa iyo ng nag-uumapaw niyang pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gawin nawa niyang kayong maging kanyang tahanan na pinamamahayan ng Espiritong Banal na tumipon sa mga nagkakahiwa-hiwalay at kay Kristo ay pag-isa ang tanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa kayong dinalisay upang panahanan ng poong may kapal ay magkamit ng ligayang pamana kailanman sa tanang mga banal ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Pumayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,